More! Ang kapal ng mukha mo? Bakit? Totoo naman eh. Dear M.O.R. Dear M.O.R. Good afternoon po sa inyo, Reggie V at DJ Hasmin. Itago niyo na lang ako sa pangalang Chami, 18 years old. Matagal na ako nakikinig sa programa niyo at masasabi kong ang Dear M.O.R. ang pinakapaborito kong segment. Dahil sa Dear M.O.R., maraming aral at inspirasyon ang naibibigay nito sa amin, lalo na nga sa mga bawat kwentong ini-ere ninyo. At dahil doon, naisipan ko ring magpadala at ibahagi sa iba ang naging kwento ng buhay ko. Reggie V at Hasmin, hindi ako yung tipo ng taong malakas ang loob. Sa katunayan niyan, sobrang mahina ang personality ko. Tahimik lang ako sa isang tabi at walang kaibigan. As in wala. Kasi nilalayuan ako ng mga kaklase ko nung tumungtong ako ng high school. Bakit? Dahil lahat ng dumidikit sa akin ay nadadamay kapag naisipan akong pagtripan ng kaklase kong si Camille. Hi, Chami! Bakit kami? Oh, bakit bigla kang nangatog nang lapitan kita dyan? Uy, easy ka lang. Hindi naman ako nangangain ng tao, no? Anyway, sinabi sa akin kanina ni Bianca na natapos mo na raw yung project natin sa science. Oo. That's good. There's no way para hindi mo magawa yung akin. Ha? Ano, bingi lang? Inuutusan kitang gawan mo ako ng project sa science. Research paper lang naman yun eh. And I'm sure, 1 linggo lang yun sa'yo, okay? Gusto ko, bago ang deadline, ibigay mo na sa akin, ha? Dahil kung hindi, alam mo na kung ano mangyayari sa'yo. Pero Camille, ano kasi, project mo yun eh. So? Di ba dapat ikaw yung gumagawa nun? Saka wala akong oras. Eh di humanap ka ng oras para gawin yung project ko. Don't tell me, tinatanggihan mo na ako ngayon. Hindi naman sa ganun. Pero kasi, hindi naman tama na ako yung gumawa ng project mo ulit. Okay, fine. Talaga? Okay lang sa'yo? Oo naman. Eh, teka lang. Paunan mo ba yun? Grabe, hindi ko naman alam na may classmate pala akong elementary dito. Akin na nga yan, Camille. Wait lang ha. Ito naman, parang titingnan ko lang eh. Bubuksan ko ha. Wow! Oo naman, ang sarap naman ng ulam mo. Tuyo at itlog na pula. Alam mo, ito yung palaging ulam ng mga katulong namin sa bahay. Bakit ito ulam mo? Alam ko na. Kasi wala kang pera. Oh, nakakaawa ka naman. Kasi you're so poor. Gusto mo bigyan kita ng 20 pesos? Pang soft drinks mo man lang. Kasi feeling ko, minsan ka lang makainom nun eh. Oh, wait. Gawin ko ng 50, ha? Oh, ayan. Ang bait-bait ko, diba? Tama na, Camille. Ibigay mo na sa akin yung baunan ko. Hindi pa kaya ako tapos. At dahil sa masarap ang ulam mo, alam mo ba kung saan magandang ilagay itong pagkain mo? Saan? Sa'yo. O, diba? Mas lalo kang gumanda sa itsura mo ngayon. O, dali. Nandiyan na sa buhok mo yung kanin, no? Kumain ka na. Early lunch yan. Oh, bakit umiiyak ang bata? Diba sabi ko sa'yo, kapag tinanggihan mo ko, may pwede akong gawin sa'yo? Dapat nga magpasalamat ka pa sa akin kasi pambata yung ginawa ko sa'yo eh. Saan ka pupunta? Hoy! Magsusumo ka sa mama mo habang umiiyak? Poor little girl. Kukuha lang ako ng walis. Lilinisin ko lang to. Good. Chami, ano ka ba naman? Bakit hinahalika niyo sa sahig? Ikaw talaga, oh. Pinatid mo ako eh. Ay, ganun ba? Naku, sorry ah. Ano nangyari sa'yo? Naku, nagasgasan na yung siko mo.
Kawawa ka na nga, mas naging kawawa ka pa. Need my help? Hindi na. Kaya ko yung sarili ko. Ano ka ba? Para naman makabawi ako sa kasalanan ko sa'yo. Halika dito. Aray! Sugat ko. Sorry ulit. So ano, gagawin mo na ba yung project ko? O hindi pa rin? Oo na. Sige na, gagawin ko na. Good! Thank you, Chami. Ang bait mo talaga. Sige na, tumayo ka na dyan. Mukha kang tanga. Aray! Kailan ba ako titigilan ni Camille? Palagi na lang niya akong pinapansin eh. Wala naman akong ginagawa sa kanya. O ano nangyari dyan sa siko mo, ha? Ano po, Nay? Nagkasugat ka dahil sa pagiging lampamuno. Ay naku, Chami. Kahit kailan talaga. Oo nga pala, nakita ko yung grades mo, ha? Bakit bigla na naman yatang bumaba ka sa English, ha? Dati isa yun sa mga matataas mo, di ba? Huwag mong sabihin hindi ka nag-aaral ng mabuti, Chami. Nag-aaral naman po ako ng mabuti. Kaya lang po, pwede po bang lumipat na lang ako ng ibang school? Hayan ka na naman eh. Ilang beses ko bang dapat sabihin sa'yo na hindi nga pwede? 3rd year ka na oh. 1 taon na lang, nak. Ano bang dahilan bakit gusto mong lumipat? Kasi po, May, Ay nako, 6:00 na pala. O siya, papasok na ako ha. Late na ako sa shift ko. Si Helen darating maya-maya para samahan ka ngayon. Sige na, aalis na ako. Mag-iingat ka dito ha. Isarado mo yung pinto at mga bintana. Matulog ng maaga. Bye. Ay, palagi na lang siyang nagmamadali. Reggie V at Hasmin, nagtatrabaho bilang nurse sa isang pampublikong ospital si Mama, habang OFW naman si Papa sa Saudi. Kapag wala ang mama ko sa bahay, ang pinsan kong si Helen ang kasama ko, pero hindi ko rin naman siya close. Palagi lang kasi ako nakakulong sa kwarto ko, nanonood ng TV, o di naman kaya ay nagbabasa ng libro. Minsan ay hindi ako nagbanggit kay Mama tungkol sa mga nangyayari sa akin sa school. Hindi rin naman kami napupunta sa principal's office dahil magaling sumakto si Camille kapag aawayin niya ako. Sinisigurado niyang wala kaming teacher at hindi ko rin naman magawang magsumbong dahil paniguradong mas grabe ang gagawin niya sa akin. Yes, Reggie V at Hasmin, I'm a victim of bullying. Yun siguro ang dahilan kung bakit napaka-anti-social ko. Pakiramdam ko kasi walang may gustong makipagkaibigan sa akin. Nagpatuloy yon hanggang sa nakapagtapos ako ng high school. Akala ko malaya ako, pero hindi pa pala. Dahil nagkataong parehas kami ng course at school na pinapasukan ni Camille. And again, ako pa rin ang binubuli niya kahit umabot na kami sa pagiging 3rd year college students. Chami! Bakit? Alam mo, hindi ko alam kung tanga ka lang o nagtatanga-tangahan eh. Anong klaseng report naman yung binigay mo sa akin? Ang baba na binigay sa akin ng prof ko dahil dyan sa kabubuhan mo eh. Ano bang mali? Lahat! Ano bang problema ha? Gumaganti ka ba? Look, Camille ha. Hindi ko sinasadya. Sinabi ko sa'yong wala akong alam sa topic mo at saka... Sumasagot ka na. Wow! Congratulations ha. Tumatapang ka na ngayon. Ano? Tinatapatan mo na ako ha? Ha? Ano? Sabihin mo, matapang ka na? Hindi naman yun yung ibig kong sabihin. Sorry. Yan. Ganyan nga. Mag-sorry ka sa akin dahil bumagsak ako ng dahil sa'yo. At dahil sa bumagsak ako, sa tingin ko dapat gumanti lang ako sa'yo. Anong ibig mong sabihin? Term paper mo ba to? Mukhang ipapasa mo na lang ah. Galing-galing mo talaga, Chami. Bravo! Ang bilis mong tumapos sa isang requirement. Parang ang sarap. Camille! Camille, itigil mo yan! Ano ba? Huwag mong sirain yung paper ko! Jaran! O ayan, mas magandang tignan. Parang bubuo lang ng isang puzzle. Ulitin mo na lang ha.
Ang sarap kasi magpunit ngayon ng papel eh. Saktong nakita ko yung term paper mo, kaya yan na lang ang ginamit ko. Sorry. Ano bang problema mo sa akin, Camille? Nung high school ka pa eh. College na tayo oh. Asal bata ka pa rin. Anong sinabi mo? Wala. Hindi eh. Parang may sinasabi ka sa akin eh. Aray, ano ba, Camille? Yung braso ko! Alam mo kung ano ka, Chani, ha? Isa kang malaking utu-uto at duwag. You know what I mean? Hindi mo kayang ipagtanggol ang sarili mo. Kasi, bakit mo nga naman ipagtatanggol ang sarili mo? Wala ka lang naman. You're just nothing. Bitiwan mo nga ako. Bibitawan ko lang tong braso mo kapag nag-sorry ka. Kapag sinabi mo na kahit kailan, hindi mo ako lalabanan kasi kumpara sa akin, langgam ka lang na pwede kong tapak-tapakan. Kaya wala kang kaibigan eh. Kasi ano nga naman ba mapapala nila sa'yo? Wala! Come on. Say sorry. Mabilis naman akong lumimot eh. I'm sorry. And? Hindi na ako lalaban. Good. Very good, Chami. What a nice girl. Sumunod ka lang na sumunod kasi kapag hindi, sige ka, ikaw rin. I have to go. Linisin mo yung kalat sa sahig at itapon mo doon. Doon, no? Baka mapagkamalan ka pang trash can, eh. Alam mo, dapat hindi mo hinahayaan na ganyanin ka ni Camille. Mga ilang taon na ba kayo? Pambata lang yun eh. Hindi ko kailangan ng opinion. Alam mo, sana ganyan ka rin kataray kay Camille para hindi ka na kinakaya-kaya nun. Aalis na ako. Oh, sandali lang, Chami. O bakit? Pakibilisan dahil may klase pa ako. May bagong bukas kasing mall malapit dito sa campus. Wala kasi akong kasama eh. Okay lang ba na samahan mo ako? Hindi ka na bata para magpasama pa. Kaya mo na yung sarili mo. Eh, syempre, malungkot kapag mag-isa lang mamamasyal, di ba? Kaya ikaw yung naisip ko. Hindi, huwag kang mag-alala. Treat ko lahat. Wala kang gagastusin eh. Hahatid pa kita sa inyo. Marami pa akong gagawin eh. Okay. Sige. Weekend. May pupuntahan kaming family reunion ng mama ko eh. Eh di, sa susunod na weekend. Bawal akong lumabas ng bahay. Walang magbabantay. Kung saan... Look, Martin. Hindi mo ba magets na gumagawa ako ng excuses para hindi sumama sa'yo? Please stop doing this, okay? Kung naaawa ka lang sa akin, hindi ko yun kailangan. I just want to be alone, so stay away from me. Thank you. Reggie V at Hasmin, transferee second-year college si Martin. Pero mas matanda siya sa akin dahil umulit siya ng fourth year high school. Siya rin ang palaging kumukulit sa akin at nagtatanggol mula kay Camille. Sa totoo lang, ayaw na ayaw ko sa kanya, kaya pilit akong lumalayo kay Martin. Kaya lang, siya naman itong lapit ng lapit sa akin. Hi, may kasama ka? Pwedeng pa-share ng table. Marami nga akong kasama eh. Hindi mo ba nakikita? Kaya dun ka na lang umupo. Kasi may nakaupo na dyan eh. Talaga. Ay, bumili pala ako ng ice cream. Gusto mo? Nagda-diet ako eh. Diet. Sus! Di mo naman kailangan yun eh. Ang payat-payat mo kaya. Ang dapat sa'yo, kumain ng kumain. Kaya ito, yan. Nag-order ako ng marami. Eh di ba para sa'yo yan? Itong spaghetti lang. Pero itong burger, french fries, ice cream, tsaka itong pizza, para sa'yo lahat yan, okay? Kailangan mo ng calories para magkaroon ka ng fat sa katawan dahil puro buto yung nakikita ko. Yan ang sources ng hindi magandang calories intake. As you can see, punong-puno yan ng sugar at daan-daang calories na pwedeng mag-transform as fat na hindi makakabuti sa katawan ng isang tao. Hindi yan healthy, no? Alam mo, ang dami mong alam. Pagkain pa rin yan. Ayoko. Kung gusto mo, sa'yo na lang. Total naman, ikaw naman yung bumili ng mga yan, di ba? O sige na, kumain ka na. Sayang yan, oh. Di ba ayaw mo na may nasasayang na pagkain? O sige, ganito na lang. Ipapatake out ko na lang to at iuuwi mo sa bahay mo, okay? Ewan ko sa'yo. Ay, oo nga pala. May regalo ako sa'yo. Ano na naman yan? Ginawa ko yung term paper mo. Ano? Bakit mo ginawa yun? Oh, relax lang. Hindi ko naman totally ginawa. Ni-retype ko lang. Teka, paano mo? Oh, ang galing ko, no? Paborito kasi yung mga puzzles kaya pagkatapos mong umalis ng isang araw, pinulot ko yung mga papel. At dahil sa wala naman akong ginagawa, di pinagtagpi-tagpi ko. Medyo mahirap nga lang pero okay lang. Bakit mo ba to ginawa? Hindi ko naman sinabing ayusin mo yung term paper ko kasi kaya ko namang gawin yun eh.
Tsaka, Hindi mo naman kailangan ng tulong ko. I know. Ilang beses mo na sa akin sinabi yan, kaya malabong hindi ko pa nakabisado. So, bakit nga? Gusto kitang tulungan. Sandali, kukunin ko lang sa bag ko, Ano ba yun? Ito, nahanap ko na. Tcharan! Surprise! Huwag kang maglala. Walang labis, walang kulang yung term paper mo. Walang typo error. Sakto lahat yan. Martin, hindi mo na dapat ginawa to eh. Ikaw talaga, puro ka reklamo eh. Hindi ba pwedeng mag-thank you ka na lang? Okay, fine. Thank you. Yan. Oh, anong gusto mong kapalit? Kailangan ko ba itong bayaran? O magkano? Hindi, wala kang dapat bayaran kasi libre lang yan galing sa isang kaibigan na katulad ko. We're not friends, okay? But, thank you anyway. Sige, alis na ako. Alis ka na kagad? Dito ka muna. Hindi ka alis hanggat hindi mo inuubos itong mga pagkain. Usapang matino yan. Wow naman. Ang sweet nyo namang dalawa. Kaingit. Ano na naman kailangan mo kay Chami, ha? Ganun agad ang bungad sa akin? Wala man lang bang, "Hi Camille, kamusta ka na?" Ay, anyway, may gusto sana kasi akong ipagawa kay Chami. Eto Chami, Ano to? Gusto ko hanapan mo ako ng mga thesis topic, then mag-research ka na rin tungkol doon. Para may pasa ko na sa thesis advisor ko, di ba? Huwag mo na masyadong gandahan, ha? Kundi naman na mahihirapan, eh. Wait, siya ang pinapagawa mo ng thesis mo? Yes. And why not? Magaling kasi itong si Chami, kaya mas may tiwala ako sa kanya. At teka nga, kailan ka pa nagkaroon ng pakialam sa kanya, ha? Wait. Oh my gosh. Don't tell me, ikaw na ngayon ang knight in shining armor ng isang prinsesang tulad ni Chami. Ew, ha? Akin yung papel, Chami. Thesis mo, ikaw ang gumawa. Hindi lang ikaw nag-aaral dito, pati si Chami. Hindi kanya amo para sundin, okay? Pare-parehas lang tayo nagbabayad sa campus na to. Teka nga, ba't ka ba kasi nangingialam dito, ha? Sino ka ba sa kanya? Teka. Manahimik ka nga, Camille. Magmula ngayon, hindi mo na pwedeng kausapin si Chami at utus-utusan. Kapag ginawa mo pa to, ako makakaharap mo. Nagkakaintindihan ba tayo? Chami! Sandali nga, ba't ka ba biglang umalis? Sinabi ko sa'yo okay lang ako, di ba? Hindi ko kailangan ng tulong mo, so please Martin, huwag kang umateng may pakialam ka sa akin dahil ang totoo, awa lang yung nararamdaman mo at hindi ko kailangan nun. Gusto ko ang ginagawa ko sa'yo. Hindi ko na kaya makitang ginaganon ka ni Camille. Hindi tama yon. Bakit ba hindi mo magets yung sitwasyon ko? At bakit ba nangingialam ka? Dahil may pakialam ako, ganun lang kasimple. At para sa akin, isa kang prinsesa, Chami. Ano? Ako? Prinsesa? Sino? Si Cinderella? Si Princess Sarah? Pwede rin. Basta para sa akin, isa kang prinsesa na kailangan sagipin ng isang prinsipeng katulad ko. Medyo makapal din yung mukha mo, ha? Ikaw, prinsipe. Huwag na lang. Sa ayaw mo man o sa gusto, ikaw na ngayon ang prinsesa ng buhay ko. At kahit ano man mangyari, nandito lang ako palagi para sa'yo. Nakaupo siya sa isang madilim na sulok. Reggie V at Hasmin, aminado naman ako na medyo lumalambot ang puso ko sa mga ginagawa ni Martin. Pero sadyang ayaw ko lang talaga sa kanya. Naasar ako sa tuwing lumalapit siya sa akin. At mas lalong hindi ko nagugustuhan na pinagtatanggol niya ako kay Camille. Hindi ko naman kasi kailangan ng tulong niya. At kung prinsesa man ako, ay hindi siya ang pipiliin kong prinsipeng sasagip sa akin. Dear M.O.R. M.O.R. my number one radio for life. Ay, ayan na nga, nakakaloka Hasmin. naman ito. Pero yun nga, binubuli ako kasi nga, dati, ang laki ko, di ba? Lalo na nga nung nag-aral ako. Parang wala naman nagbago. Grabe siya. Nagbago naman 30%. Oo, Charot. totoo. Lalo na nung high school. Oo. Kasi nung high school ako, nag-aral ako sa all-girls school naman. Hindi siya all-girls. Pumasok ako doon, meron co-ed na. Nagkaroon Co-ed na na. lalaki, pero mas maraming mga babae. Kasi yung mga babae, anak mayaman, makinis, maganda, cuties, bond paper, ganyan. Tapos ako, berdugo ko ng mga panahon. Oo, pores Diba? kung pores, di ba? Oo, maiti, itim Botswana, and everything. Tapos yung mukha, burog-burog. Hindi ako kaganda, kasi nga medyo may pagkatibo-tiborsyo pa ako. Kaya yung mga lalaki, binubuli ako. Talaga? Oo. Sinisigmuraan ka ba? Hindi naman umabot sa ganung punto. Pero yung ang pambubuling ginagawa sa akin, yung mga Verbal.
Hindi, pinagtitirapan talaga ako. Di ba yung nauso pa yung mga nagbabaon kami ng Coleman, yung mga water jar? Hinahambalos sa'yo ang Coleman? Sakit doon ha? Ay, hindi naman minahambalos. Baka sampalin ko sila isa-isa. Tinatago nila yun sa doon sa lalagyaran ng mga map. Talaga? Ganyan. Yung Coleman mo? Oo, tapos pag binubuksan ko, may naman ng palaka, ganyan. Hindi, kasi may nangyari na din sa akin Totoo yan. yan. Nangyari na din sa akin yan. Share ko lang din. One time, umuwi ako ng bahay. Sabi ko, ba't ang bigat ng ng bag ko? Nandun yung kaldero nung sa health center. Nilagay yung kaldero nung... Mukha ka daw kasing gutom. Sabi ko, buti hindi nagtanong yung mga nurse sa health center. Nilagay yung kaldero. At college na ako na to, ating ko. Meron tuloy kami extra kaldero sa bahay. Diba nga? Ganon, tapos yung sapatos ko, yung rubber shoes ko kapag PE namin, laging nawawala. Alam mo kung saan ko lagi nakukuha? Sa CR, doon sa mga loob-loob ng drum. Kasi ganun ang pagmubuli nila sa akin. Kasi ako, brainy ako. So, may so, naiinggit, may mga naiinggit. May pagka-teacher's pet ako, ganyan. Pag nangungopia sila, doon lang ako rumires. Baka binubuli nyo ako po, hindi ko kayo papakopyahin. O kaya ako yung nag-check ng mga papers namin. Binubuli nyo ako, pues. Walang bura-bura ng sagot dyan. Kung ano yung sagot nyo, yun na yun. Kung mali. Walang bura-bura. Medyo stricta ka pala, no? Correct, doon ako nakaka-resback sa kanila. Nabuisit sa iyo yung mga classmates mo. At mga kalalakihan nga lagi ang bumubuli sa akin. Pero ngayon, Reggie B, wag ka. Ano na sila, feeling close sa akin, nagte-text sa akin, nagme-message. Ay, alam mo. Baby girl, batiin mo naman yung yung jowa ko, panay na panay ka, Alam mo, totoo yan. Totoo yan. Halak, Naalala ko dati, may share ko lamang po mga kamorkada. Siyempre, di ba, I'm sure may mga makaka-relate, may mga hindi makaka-relate, mga hindi naman nabubuli nung high school or nung elementary. Ako po kasi, experienced being bullied nung high school. Ayan. At yung mga nambubuli noon, yung mga talagang sobrang bully ng mga classmates mo, syempre, kahit papaano, tumatak sa isipan mo, kahit papaano medyo na-trauma ka and everything. Ngayon, ikaw, nagkaroon ng reunion, medyo hesitant kang sumama. Oo. So, medyo hesitant kang sumama. Syempre, makikita mo yung mga ibang classmates mo nambubuli sa'yo. Pero you know what? Nakakatuwa kasi iba talaga yung naidudulot ng maturity, yung pagtanda mo. Kasi yung mga dating mga bully sa school, yung mga dating nangaasar, mga dating mga talagang sobrang mga loko-loko talaga, ang laki ng transformation nila na sila yung very friendly, sila yung very accommodating during the reunion. Well, ewan ko lang kung ano lang nila yun, front lang nila. Pero feeling ko naman sincere sila na, buti na lang pala umattend ako ng reunion because doon ko na-realize na this was during the time na mga bata pa kayo. Correct, na immature pa. Immature pa yung mga bata, mga tao noon. Pero pag nag-mature ka na, talagang mabubuksan yung isipan mo na yung mga iba nga, nag-sorry pa nga sila, nag-apologize pa nga, no? So, doon mo ma-realize na, nga pala, hindi mo dapat isarado yung pinto mo sa mga dating nang bully sa'yo dahil for all you know, mga matured na sila ngayon. Correct. In all fairness naman, agree naman ako dyan ng bongga-bongga sa'yo. Pero ako masasabi ko lang, yung mga nang bully sa akin nung high school, tandang-tanda ko yung mga isa-isang yan. Yung iba na tokhang na. Yung iba mga ilang taon pa lang. Kala ko yung mga iba may mga hindi na putok. Pyonghet na tsaka Oo, lahat. Mukhang naputokan na yung mga mukha nila. At tsaka yung iba naman dyan, di ba, magkakasing edad lang kami pero yung itsura nila mukhang may 10 na silang anak. Di ba? Diba? Pero ito naman, punta tayo dito sa kwento kay Maswerte itong si maswerte itong si Chami kasi merong isang lalaki na naglakas loob na siya na protektahan. Correct. Or to feel at ease, di ba? Correct, malaking check. Kumbaga parang ang lakas maka knight in shining armor nito ni Kuya Martin, Sana lang magtuloy-tuloy yan na talaga maprotektahan siya. Sana maging sila. Pero si Chami, pa siya, kumbaga parang nagdadalawang isip pa siya dun sa intention ni Martin, Kasi nga naman, 'di ba lahat binubuli ka? 'Di ba lahat ng tao iniiwasan ka? Parang too good to be true. Correct. Tapos may isang lalaking ditong magmamatapang na ipagtanggol ka dito sa bullying si Camille. 'Di ba? At doon sa mga taong iniiwasan ka, parang may naamoy ako mapanglot dito. Pero yan ang malalaman natin maya-maya, Reggie. Siyempre, sa second part ng ating storya, kaya abangan niyo po yung mga kamorkada, gamitin po ang hashtag na #DearMOR Laruan. Dito lamang siyempre sa Dear MOR, sa nangungunang programa na istasyon sa radyo, ang Dear MOR sa MOR 101.9, my number 1 radio. For life. Dear MOR. Reggie V at Hasmin, walang nagbago sa buhay ko. Sunod-sunuran pa rin ako kay Camille habang pilit akong pinagtatanggol ni Martin. Sa totoo lang ay sawang-sawa na ako sa buhay ko. Pero ano pa nga bang magagawa ko? Wala naman. Kailangan ko lang tiisin ang lahat dahil alam kong matatapos din ito.
Chami, sandali lang! Ano na namang problema ng lalaking to? Ano ba yan? Ang bilis mo naman maglakad eh. Para kang lalaki. Kailangan ko pa tuloy tumakbo. Walang nagsabi sa'yong habulin mo ko. Okay lang. Sulit naman lahat ng paghabol ko eh. Nakita kita. Ay naku, Martin talaga ha. Ano ba kasing problema mo? Ito naman, wala akong problema. Gusto lang kitang ihatid sa klase mo. Anong oras ba, tsaka saan? Wala pa akong klase. Tatambay lang ako sa library mag-aaral. Mag-aaral? Ulit? Hindi ka ba nagsasawa na puro libro yung hawak mo? Napaka-introvert mo talaga. Kailangan mag-enjoy ka rin. Ginagawa ko naman yun eh. Hindi lang naging maganda yung kinalabasan. Chami. I have to go. Sige, marami pa akong gagawin. Wait. Kakasabi mo lang natatambay ka tapos biglang ang dami mo nang gagawin. Doon na lang tayo tumambay. Fresh air pa. Ayoko, ikaw na lang. Ang daming arte. Halika na. Ano ba? Bitiwan mo nga ako, Martin. O mamili ka. Bubuhatin kita dito o sasama ka sa akin? Sa liit mo yan, kaya kitang buhatin. Okay, fine. Marami ng kahihiyan ang nangyari sa buhay ko. Huwag mo nang dagdagan. Yun. Ayan. Buti na lang wala pang mga estudyanteng nakatambay dito. Tayong dalawa lang. Uy, Chami. Kausapin mo naman ako. Ito naman, parang wala naman akong kausap dito eh. Ayokong makipag-usap sa'yo. Masasayang lang yung laway ko eh. O sige, ito na lang. For sure, magre-react ka sa ibibigay ko sa'yo. Ano? Term paper? Naipasa ko na. Hindi yun. Ito, rose para sa'yo. 1 peraso lang ang binili ko kasi nag-iisa ka lang naman eh. Ay, ibigay mo na lang yan sa iba dahil hindi ko naman tatanggapin yan. Sorry. Huh? Bakit naman? Gumising pa ako na maaga para ibili ka lang ng ganito. Hindi ko nakasalanan kung gumising ka pa ng maaga dahil wala naman akong sinabing gawin mo yan eh. Hindi porket hindi sinabi, hindi gagawin. Okay? Sige na, tanggapin mo na. Sinabi ko na nga ayaw ko, di ba? Bakit ba ang kulit mo? Ganun ba? O sige, bibigay ko na lang to sa iba. Teka, anong gusto mo? Kumain sa labas? Manood ng sine? Mamasyal lang after class? Ano? Nonsense lang tong ginagawa natin. Pupunta na ako sa library. Doon mas may nangyayari pang makabuluhan sa akin. Sandali lang, Chami. May gusto akong sabihin. Ano yun? Bilisan mo. Mahal kita. Ang isang katulad mo. Mahal pa rin kita. Ano sinabi mo? Seryoso ako, Chami. Ikaw pa rin ang mahal ko. At gusto ko magkabalikan tayong dalawa. Maging masaya ulit tulad ng dati. Talaga? Kailan ka pa naging seryoso sa akin? Ha? Hindi na ako bata para magpauto pa dyan sa mga salitang binibitawan mo, okay? Hindi mo na ako maloloko, Martin. Natuto na ako eh. Please, Chami. Maniwala ka sa akin na totoo na nararamdaman ko para sa'yo. Handa akong patunayan yun sa kahit anong paraan. Kahit anong paraan? Oo. Sige. Hahayaan kitang patunayan sa akin na mahal mo ko. Layuan mo ko, okay? Hayaan mo ako sa buhay ko at doon maniniwala ako dyan sa mga sinasabi mo. Hindi ko kayang gawin yun. Ikaw ang gusto kong makasama palagi. Ano naman kahit minsan, kahit isang beses lang, makita mo ko bilang isang taong nagmamahal sa'yo. Hindi yung taong nagkamali at nasaktan ka noon. Bakit ikaw ang nais na matanaw nitong mga mata? Reggie V at Hasmin, Martin was my first love, first boyfriend, first in everything. Naging boyfriend ko siya nung 3rd year high school lang kami, pero hindi rin nagtagal. Nauwi ang lahat sa sakit at luha. At ngayon pa lang, sasabihin ko na sa inyo, hindi naging maganda ang breakup naming dalawa. Hi, Chami! Kamusta ka na? Busy ako, Camille, sorry. I see. Okay lang, wala naman ako ipapagawa sa'yo eh. May gusto lang ako itanong sa'yo. Ano yun? Kayo na ba ulit ni Martin? Kasi parang lately, nakikita ko magkasama kayo. Uy in all fairness, bagay pa rin kayo. Isang tanga at isang manloloko. O diba? Perfect match! Hindi kami nagkabalikan. Pero niniligawan ka niya. Alam mo, sa totoo lang, hindi ko pa rin magets kung bakit ka nagustuhan nun. Yung pinagtsatsagaan ka, at ikaw naman, nagpapakipot pa. Advice lang, girl, ha? Next time, kapag magpapakipot ka sa lalaki, tingnan mo muna yung sarili mo sa salamin kasi
May binabagayan na itsura yan eh. Okay, alis na ako. Uy, sandali lang. Ito naman, pratika nag-walk out eh. Nagkukentuhan lang naman tayo ah. Anyway, di ka ba nagtataka kung bakit pa na yan lapit sa'yo ni Martin? Hindi kaya may gusto pa siyang kunin sa'yo? Oh well, nakuha naman na, di ba? Look, Camille ha, kung wala kang magawa ngayong araw, huwag akong istorbohin mo. At kung ano mang nangyayari sa aming dalawa ni Martin, wala ka nang pakialam dun. Hindi mo dapat ugaliin ang pagiging pakialamera sa buhay ng iba. Bakit? Totoo naman eh. Kaya lang naman naging kayo nung high school tayo kasi may gusto siyang kunin sa'yo. And that is your virginity. At dahil sa in love ka, ibinigay mo naman. Nakita pa nga ng iba, di ba? Aww, poor chummy. Alam mo, sa totoo lang, Camille, sa ating dalawa, ikaw yung mas nakakaawa. Anong sinabi mo? Nakakaawa ka dahil ang way mo para maging masaya ka ay yung makitang nahihirapan ng iba ng dahil sa'yo. Siguro, ang lungkot-lungkot ng buhay mo. Dahil gusto mong magaya sa'yo ang buhay ng iba. Para may karamay ka. Hindi yan totoo. Sadyang mahina ka lang talaga, Chami. Hindi mo kayang ipagtanggol ang sarili mo. Kaya ka nga niloko ni Martin, di ba? Kaya nasira ang reputasyon mo noon dahil dyan sa pagiging mahina mo. So, sino sa atin ngayon na mas nakakaawa? It's still you. Kasi ako, tinanggap ko na mahina ako. Nag-mature na ako. Eh ikaw, hanggang kailan ka magiging isip bata? Hanggang kailan mo papaikutin ang mundo mo sa gantong sitwasyon? Kailan mo marirealize na mali ang ginagawa mo, ha? Ang pagiging matured, yun ang panahon kung kailan alam mo na ang tama sa mali. Alam mo na kung kailan ka titigil. Ah, ganun. So, lumalaban ka na. Sige, tingnan lang natin. Actually, may copy pa ako ng isang skandal mo eh. Gusto mo ipagkalat ko dito sa buong campus? Go ahead! Do whatever you want. Bahala ka. Kasi nandyan lang naman ang karma eh. Siya lang naman ang gagante para sa akin. May tiwala ako sa kanya kasi magaling gumanti ang karma. Kapag nangyari yon, sorry na lang sa'yo. Pero binalaan kita. Ang yabang mo ah! Sino na ba yung pinagyayabang mo ha? Si Martin? Sobrang tanga mo na kung magpapaniwala ka pa sa kanya. Camille! Tama na yan! Tigilan mo na si Chami! So, here comes your knight in shining armor. Perfect timing ha? Alam niyo, parehas kayong dalawa eh. Actually, kayo yung bagay. Parehas manggagamit. Parehas malungkot ang buhay. Kaya kung ano man ang gusto niyong gawin sa buhay ninyo, please lang, huwag niyo na akong idamay. Bahala na kayo! I want to live my life in peace. Total naman, parehas niyo akong niloko. Siguro naman bawing-bawi na ako sa mga ilang taong naging sunod-sunuran ako sa inyo. Chami. At ikaw, Martin ha, tigilan mo na nga ako. Kahit anong pagmamakaawa ang gawin mo, hindi na tayo babalik sa dati. Huwag ka nang umasa. Mamumuti lang yung mga mata mo sa kakahintay na mapatawad pa kita. Makakaya ko ba kung mawawala ka sa aking piling? Paano ba aaminin? Reggie V at Hasmin, nagsimula ang lahat dahil sa isang party. Magkabarkada noon sina Camille at Martin, kaya nang nagkaroon ng outing ang magkakaibigan nila, isinama niya ako. At ng gabing yun, doon ko rin binigay ang sarili ko kay Martin. Kaya lang, hindi naging special yun dahil kinabukasan ay biglang kumalat ang isang video na kung saan ay may nangyayari sa amin ni Martin. Halos kainin ako sa kahihiyan ng mga oras na yon. Kaagad din namang nawala ang video at iilan lang ang nakakita. Doon ko rin nalaman na nagkasundo sina Camille at Martin na paikutin ako. At ang gabing yun ang pinaka-last step nilang dalawa. At ginamit ni Camille ang video na yon para i-blackmail ako. Para mas lalo kong maintindihan na siyang masusunod sa aming dalawa. Noong mga panahong yon ay biglang nag-drop out si Martin. Sumama ng sobra ang loob ko dahil sa ginawa niyang pangiiwan sa akin sa ere. Sandali lang. Huwag mo isara yung pinto. Mag-usap naman tayo. Wala na tayong pag-uusapan kaya umalis ka na. Alam kong wala akong kwentang tao. Ako ng pinakamasamang tao sa buong mundo dahil sa ginawa ko sa'yo. At maniwala ka sa akin, Chami. Hanggang ngayon, pinagsisisihan ko ang lahat ng ginawa ko.
Sana hindi na lang kita sinaktan. Dahil kung hindi ko ginawa yun, hindi ka magiging ganyan. Buti alam mo na ikaw yung dahilan kung bakit nawalan ako ng tiwala sa lahat ng tao. Kung bakit mas naging miserable ang buhay ko. At higit sa lahat, mas lalo kong napatunayan sa sarili ko na nag-iisa lang ako. At kahit kailan, hindi ako karapat-dapat na mahalin. Hindi totoo yan. Hindi totoo. Ganito yung epekto sa akin eh. Alam mo, simula nang dumating ka sa buhay ko, ang laking pasasalamat ko sa Diyos. Kasi sa unang beses, may pumansin sa akin, na may nagmahal sa akin. Kaya nagawa kong ibigay ang lahat sa iyo. Pero anong nangyari? Wala. Sinayang mo eh. Pinaglaruan mo ako. I'm sorry, Chami. Yun lang naman ang kaya mong gawin ngayon eh. Ang humingi ng tawad. Pero wala kang ginawa noon. Minahal mo ako, di ba? Bakit iniwan mo ako sa ere? Imbis na ipagtanggol mo ako sa iba, wala. Umalis ka. Hinayaan mo akong harapin ang lahat ng kahihiyan. Inaamin ko naging duwag ako. Hindi ko naman sinasadya eh. Hindi ko alam na may video pala sa kwartong yun. Kasalanan ko rin naman eh. Naging tanga ako. Sobrang tanga. Pero alam mo, kung ano yung pinakamasakit, umasa ako. Nadadamayan mo ko sa katanghang ginawa ko. Pero hindi mo nagawa. Mas pinili mo yung sarili mo. Kaya tama na, Martin. Huwag mo na akong saktan. Chami, please. Patawarin mo ko. Handa akong gawin ang lahat para lang bumalik tayo sa dati. Ayoko na. Mahirap bang intindihin yon, ha? Ayoko nang maging tanga. Kasi ang sakit pala. Sobrang sakit. Lalo na kapag sinaktan ka na nag-iisang lalaking minahal mo. Na ginawa mong mundo mo. Kasi wala ka namang ibang makakapitan kundi siya lang. Pwede naman mangyari ang sinasabi mo ngayon eh. Hindi na kita iiwan. Sinabi mo rin yan sa akin noon. Pero iniwan mo ako. Paano ko pa paniniwalaan yung sinasabi mo? Martin, umalis ka na lang. Hindi na kita kailangan. Hindi ako aalis dito hanggat hindi mo ako pinapatawad. Martin, hindi parang 1 piso ang pagpapatawad na pwede mong hingin ng ganun lang kadali. Tiwala yung sinira mo sa akin eh. Hindi kung ano lang. Hindi ko nakasalanan kung pinagsisisihan mo ang lahat ng ginawa mo. Dahil dapat lang. Ano bang gusto mong gawin ko? Sabihin mo sa akin. Wala kang dapat gawin. Dahil ayoko na sa'yo. Ayaw na kitang mahalin dahil nasaktan lang ako eh. Nagmukha lang akong kawawa. Magsama-sama kayo. Tama na yung minsan naging utu-utu ako. Dahil kahit anong gawin mo dyan, kahit lumuha ka pa ng dugo, hindi na ako babalik sa'yo. Akala ko ikaw ay akin. Reggie V at Hasmin, magmula nang mangyari sa akin yun, mas lalong bumaba ang tiwala ko sa sarili ko. At nangyari yun nang walang kaalam-alam ang mga magulang ko. Hindi na kasi ako nagsumbong dahil ayoko ng malaking gulo. Alam ko naman na kasalanan ko rin kung bakit naging ganito ako. Naging isa akong malaking duwag at nagtiwala sa maling tao. Hanggang ngayon ay takot pa rin ako magsabi sa mga magulang ko dahil iniisip ko na baka tulad ng iba, husgahan din nila ako. Magalit at ibuntong sa akin ang lahat ng sisi. Sana'y matulungan niyo ako. Reggie V at Hasmin, dito ko natatapusin ang liham kong ito. Maraming salamat kung sakaling mapili niyo ang kwento ng buhay ko. More power sa inyong programa. Lubos na nagpapasalamat, Chami.
Dear M.O.R. MOR 101.9, my number one radio. For life! At ayan na nga, ang Grabe, story. Nakakalungkot Oo, nakakalungkot kasi syempre, pinagkatiwalaan mo, tapos ganun ang gagawin sa'yo. Tapos ano yun, sorry na lang, pwede na kitang patawarin. Correct. At saka, and to think na yung ginawa ni Martin, hindi naman yun simple lang. Hindi basta-basta. basta-basta. It ruined your life. Totoo, Kumbaga, nakakatrauma. Na-trauma ka, at tapos yung pakikitungo ng ibang tao sa'yo sobrang nag-iba. Kung ako may video na lumabas sa scandal, okay lang. Kung ano. If the price is right. Kung papayaano natin. Ay ako, kung may scandal na lalabas sa akin, okay lang. Basta maganda yung pagkaka-edit tsaka pagkaka-photoshop sa Maganda akin. dapat ang cinematography. Correct, malaking check. Oo. Tapos kung kamukha ko naman dun si Ellen Adarna, bakit naman hindi? Mga product talaga. Ay, teka, ano to? Sci-fi? Nag-iiba ng anyo? Fantaseri. O, yan na nga. Talaga nakakalungkot yung storya ni Chami. Correct, malaking check. Alam mo, may mga tao talaga na masasama ugali, na sometimes maganda yung pinapakita sa'yo, pero actually masasama yung intention nila sa'yo. Pero you know what, dapat hindi to magsa-stop sa'yo, hindi to pipigil sa'yo na magtiwala pa rin sa ibang tao. Dahil ako naniniwala na marami pa rin mababait na tao sa mundo. Tama yan. At saka alam nyo, itong mga taong to, si Martin, at saka si Camille, may paglalagyan niya mga yan. Hayaan mo, kapag ikay, Chami, ilang taon ka pa nang naman, bata ka pa naman, di ba? Pag ikay nakapagtrabaho na, nagkaroon ka na ng pera, kumikita ka na ng bongga, mag-hire ka ng killer. Papatay mo yan, alam mo yan. O kaya naman, pumasok ka sa kapulisan. Oo nga, o di ba, huntingin mo sila. Huntingin mo sila, isa-isa. Oo, pero hindi, wag mo nang dungisan ng iyong mga kamay. Ang daming mag-hire ka na lang. Mag-hire ka na lang. Charot, hindi. Alam mo, sa mga ganyan tao, may karma rin katapat yan. Totoo. Naniniwala ako dyan. Huwag mong hintayin. Ako naniniwala ako doon. Huwag mong hintayin na ikaw ang gumawa. Meron at merong gagawa para sa'yo. Correct. Na hindi naman igaganti, kundi yung karma, babalik at babalik din sa kanila eh. Correct. Kaya nga ako hinahayaan ko lang si Reggie Binaya. Mo lang siyang ganyan. Darating din yung Carmi Martin. Oo. Pero syempre, ako naman medyo, kasi alam mo naman, mabait naman ako tao, Hasmin. Okay. Ako pinagpapaano ko na lang, pinapaubaya ko na lang yung pang-aapin mo sa akin, pang-aalipusta mo. Pero balang araw, magkakaalaman din. Sa finals. Sa finals, oo. Pero hindi, mga kapamilya, kapag kayo ay nabully or biktima ng bullying, sa mga, actually, that's the whole sense of this story, di ba? If you're a victim of bullying, number one, do not be afraid na magsumbong ka. Totoo. Una sa parents mo. Diba? Yun ang unang dapat makakaalam, no matter how busy your parents are. Ipaalam mo. No matter how far. Kung saan man sila nandiyan, na abroad man naman, ipaalam mo. Alam mo, or if they're not around sa guardian. Kasi alam mo, yun din ang ano ko nun eh. Sana pala during that time nalaman ng mga magulang ko. Kasi kung nagkataon, baka nilipat nila ako ng ibang school. Kasi nung lumipat naman ako ng fourth year, doon ko na-realize na pwede mo naman palang i-enjoy yung high school at hindi ka na lang magpa-apekto sa mga nabubuli sa'yo. Kasi nga, maganda na may makakaalam na people in authority, like yung teacher mo, ipaalam mo sa teacher mo, or ipaalam mo sa mga magulang mo, para they can help you. Kasi pag yan po, nag-escalate pa yan na masasaktan ka na, masusugatan ka na. Yung isang kamag-anak ko nalaslas yung kanyang arm. Haggard. Dahil sinaktan siya nung isang bata. So, dapat wag nyo lamang sarilinin yan, ipaalam nyo sa iba para ma-stop na yung bullying. Wag nyong kinikim-kim, in short, diba? Always remember na gano'n man kayo inaapin ng ibang tao, there's always someone nakakampi sa inyo. Tama yan. Diba? At kapag naka-move on naman na kayo from bullying, gamitin nyo yan na motivation para mas maging matatag kayo at matapang. Diba, alalahanin nyo sa mundong ibabaw, sabi nga nila, survival of the fittest dito. Totoo. Diba, lalo na sa panahon natin ngayon, kung if you're weak, kung mahina ang loob mo, kung papatay-patay ka, kung puputyo-putyo, kung tacharot-charot ka, wala. Dadaanan ka lang ng mga tao, tatapak-tapakan ka lang. So you have to be strong for yourself. Siguro, Asmin, parang feeling ko kahit paano pareho tayo na ganun yung ugali natin, na meron tayo, hindi tayo papayag na tayo iaapihin basta-basta. Because growing up, alam natin kung paano apihin. So now, alam natin on how to deal with these types of people. Tama. Pero sana yung mga ganyan, nasa lugar naman din. Diba, ang pagtatanggol ninyo sa sarili ninyo. Oo, tama. Kasi meron namang iba na hindi naman ang kailangang warline yung tao. Diba? Kausapin lang na maayos. Correct, kausapin lang na maayos. O halimbawa, simpleng parking space lang. Oo. Diba, yung mga kailangang awayin at gerahin, bombahin yan. Hindi naman kailangang laslasin yung gulong. Correct. Madada naman sa magandang usapan, diba? Di maging diplomatic pa rin, diba? Kaya naman ako, Chami, I hope
meron kang nakuha sa mga nasabi namin ni Reggie V. And I hope you mature to be a stronger woman. Ayan. Basta ang sa akin lang siguro yung isa sa mga magandang quote na pwede ko ma-share sa kanya. Anything that does not kill you will only make you strong. Magkapalakas lamang sa English. Hasmin, take note. Ay, sorry. English sa'yo? Hello, Chami, makinig ka sa sasabihin. Spanish? Yes. Spanish. No me ames porque piensas que parezco diferente. Tú no piensas que es gusto ver pasar en tiempo juntos. Ay! In short, be strong. Ay, ang ganda! Ang haba-haba. Yun lang yun, be strong. Diba nga? Be strong. Alam mo, mag-research ako ng French next Ay, time. ayan na. Iba-iba. Ay, dapat ganyan ha. Sige. Dapat meron tayong French. Correct. Lahat, German, mga ganyan. Gawin natin yan. Ayan, para talagang mo yan, pangkabog talaga to sa 2017. Oo nga. Sa mga ibang istasyon. Correct. Ayan, nagagaya na naman sila ha. Ayun ako, kasi meron kami mga tips na na different languages. Huwag nyo different gagayahin. languages every weekend. Every weekend. Huwag nyo gagayahin yan. Umpisahan ko na Espanyol. Spanish. Next week ako naman French. French. Sige. Tatapan ko yung French mong yan. Wait lang. Ano ba mahirap? Magbigay ka na mahirap Uganda. na ano? Uganda. Or Burundi. That's Africa, di ba? Umpisahan natin sa pinakamahirap. Gay language. Sige. Gay lingo. Gay lingo. Basahin natin Next week yan. Next week. Abangan nyo yan. Yung aming pautot ni Reggie V. Kaya mga kamorkada, samahan po muli kami sa aming programang Dear MOR. Ito po ang inyong King of Hearts, Reggie V. At ako naman si Baby Girl Lasmina, magba-birthday na po sa January 24. Huwag niyong kakalimutan, parang awa nyo na 16 days to na go. lang. Tuesday po yan. Dito lamang po syempre sa MOR, my number one radio. For life!